Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-alis nitong si Testarossa at ang pag-iisip nitong si Benimaru kung anong plano nitong si Diablo. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Tinanong nitong si Benimaru itong si Diablo kung ano daw ang balak nitong gawin ngayon. Tumingin naman uli itong si Diablo sa may big screen. Tapos ngumiti siya. Sabi ni Diablo, balak niya daw kanina na tapusin si Feldway at ibalik ang mundo na ito kay Rimuru-sama. Pero nagbago na daw ang isip niya kasi naisip niya na mas dapat daw nilang i-prioritize ngayon ang defense nitong kanilang territory. Dahil kapag pinabayaan niya na lang daw itong mga invaders dito, baka maging disobedience daw yon kay Rimuru-sama. Napaka-casual lang tono ngayon nitong si Diablo pero napakaseryoso nitong topic nila. Nagtanong itong si Benimaru sa mga naandito kung sa tingin daw ba nila malaking threat itong mga invaders ng kanilang labyrinth. Ang mga invaders dito itong mga pinadala nitong si Feldway. Ito ay sila Vega, Dino, Pico, Crasha at Mai Furuki. Kabilang itong mga ito sa mga 7 Angels of Death. Ang bawat isa sa kanila more than 1 million ang existence value at ang ilan daw sa mga ito lampas 10 million pa. Kaya talagang threat daw itong mga ito. Pero nakita nitong si Benimaru na hindi ganun ka-bothered itong si Diablo. Kaya nagsalita itong si Benimaru sa kanya na ngayon daw wala pa siya sa kanyang best condition kasi hindi pa siya fully nakaka-recover. Pero naandito rin naman daw itong si Zijon. Kaya feel free daw itong si Diablo na gawin kung anong gusto niyang gawin ngayon. Pero nag-reply itong si Diablo sa kanya na mananatili na lang din daw siya dito. Pero hindi naman daw ibig sabihin na mag-i-stay na lang rin siya dito wala na siyang tiwala sa capability nitong si Zijon. Talagang napag-desisyonan niya na lang daw talaga na dito na lang muna siya. Nag-reply naman itong si Zijon sa kanya na wag daw mag-alala itong si Diablo dahil ginagawa at patuloy niya daw nagagawin ang kanyang trabaho bilang protector nitong labyrinth na ito. Itong si Zijon merong strong conviction bilang strongest guardian of the labyrinth na maging protector nitong kanyang mga kasama. Then sabi nitong si Zijon kung wala na daw silang pag-uusapan babalik na daw siya sa kanyang station. Tapos naglakad na itong si Zijon pabalik sa kanyang floor. Sumunod naman dito itong si Apito after niyang magbow sa mga naandito. Nagpasalamat naman itong si Ramirez kay Zijon. Parang ipinakita lang nitong si Ramirez ang appreciation niya bago umalis itong si Zijon. Sabi niya safe daw sila dahil sa protection na ibinibigay nito. Nag-agree naman ang lahat ng mga naandito kung gaano ka-capable itong kanilang strongest guardian. Kaya hindi sila masyado nag-aalala ngayon kahit na mayroong mga invaders na pumasok nga sa may labyrinth na ito. Then nagsalita itong si Keld na sa ngayon daw magko-concentrate muna siya sa kanyang recovery. Gustong gusto rin itong si Keld ngayon na magsilbing guard nitong labyrinth nila. Pero unfortunately hindi pa siya totally na nakaka-recover. Kaya sinupress niya na lang ang kanyang strong emotions at nag-focus na lang muna siya sa pagpapagaling ng mga injuries niya na natamo niya sa may Insectar Queen. Malaki kasi ang naging role nitong si Geld kung bakit nila nagawang mai-hold off yung asawa ni Zilenius. Basically, parang nag-take itong si Geld ng mga atake ng isang True Dragon. Ganun kalala yung kanilang battle kasi True Dragon level itong si Pelyod. Kaya hindi ganun kabilis ang recovery ngayon nitong katawan niya. Nagsalita rin naman itong si Gabiru at sabi niya ganun din daw siya. Kailangan niya rin daw muna ngayon na magpahinga para makasalang ulit siya sa mga mangyayaring battles. Badly injured rin itong si Gabiru pero hindi kasing lala ng mga injuries ni Geld ang mga injuries niya. Ang recovery na ginagawa ngayon itong si Gabiru nagre-replenish siya ng kanyang mga nawalang mana. Magaling nga ang mga physical injuries nitong si Gabiru. Pero since mana nga ang basihan, pagdating sa mga magical creatures considered as injured pa rin siya kasi sobrang baba pa ngayon ng mana level niya. Kumbaga, ito ay parang HP na rin o life force pagdating sa mga magical creatures. Nag-aalala itong si Gabiru sa nangyari sa Mayorzania. Nag-aalala siya para sa safety nitong sila Carrera, especially nitong si Sofia na recently lang ang naging girlfriend niya. Gustong gusto na rin na sumugod nitong si Gabiru pero naiintindihan niya na wala rin siya magagawa kung pupunta agad siya dito. Kaya kailangan niya muna na ma-recover agad ang mga na-deplete niya na mana. Ngayon nagsimula ng gumalaw ang mga executives ng Tempest. Nagpahinga ang mga kailangan na magpahinga.
at umaksyon naman ang mga capable pa. Wala na makitang anxiety sa mukha nitong mga ito kahit na nawala ang kanilang lord na si Rimuru. Talagang isang major event ito para sa kanilang lahat dahil ngayon ay hindi na sila katulad ng dati na para mga bata na reliant sa kanilang mga magulang. Alam nila ang role ng bawat isa sa kanila ngayon at balak nilang patunayan ang kanilang mga sarili para hindi mapahiya ang pangalan ng kanilang lord na si Rimuru. Gusto nitong mga nandito na pagbalik nitong si Rimuru puro papuri lang ang maririnig nila sa kanya kasi nagawa nilang makasurvive sa isang all-out war kahit na wala ang presence nitong kanilang master. At dito na natatapos ang prologue ng volume 21. Sa susunod natin na video diretso na tayo sa may chapter 1. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.